Hoy! Tumigil kayo! Sila! Lagot kayo sa amin! Pagkahuli namin kayo! Tigil! Hoy! Tumatakbo ako ngayon kasama si Jello. Panaginip lang ba to? Sana hindi. Doon tayo! Okay. Salamat sa'yo ah. Pati tuloy ako napahamak. Sorry. Mukhang effective sa'yo yung training. Ang bilis mong tumakbo. Teka lang. Nahalata mo ba na sinusundan namin kayo? Hindi kayo magaling magtago. Kahit sino mahalata kayo. Hindi kasi ako nag-iisip. Nabigla ako nung nalaman ko magde-date kayo ni Era. Pasensya ka na. Pero Jello, kung talagang gusto mo si Era, okay lang. Wala naman akong magagawa eh. Saan mo gusto? Ha? Saan mo gustong pumunta? Totoo ba to? Parang panaginip naman. Isang magandang panaginip. Sa sobrang tuwa ko, parang pinagsama-sama ang lahat ng saya sa buhay ko. Sa isang araw lang. Puro pamilya yata ang nandito ngayon. Mukhang tayo lang ang mag-boyfriend at girlfriend. Normal lang yon. Ang sabi kasi sa alamat, hindi raw magtatagal ang mga couple na pupunta rito. Hindi mo alam? Ano? Alam yun ang lahat ah. Bakit ikaw hindi? Ano ba yan? Ultimong yun? Hindi mo pa rin alam? Sa tingin ko dapat, umalis na tayo rito. Oh, teka, sandali! Uy, umupo ka, Annie! Huwag ka balikot! Umupo ka lang! Annie! Ay! Uy! Ano mo? Ay, ang hirap na ulo. Magpalit ka na. Mura lang yan. Pero mas okay na yan kaysa sa basa. Buy one take one lang yan. Ayaw mo? Buy one, take one? Parang couple shirt. Oh, hamburger! Gutom na ako eh. Grabe, napakasarap. Mas masarap pa ito kaysa sa kahit anong French or Italian food. Ito na ang pinakamasarap na burger na matitikman ko sa buong buhay ko. Sana tumigil ang oras kahit sandali lang. Kumain ka na. Huwag mo natitigan yan. Jello, bakit kamay ko ang hinila mo kanina? Si Era ang kasama mo, di ba? Dahil ikaw ang mas malapit sa akin eh. Thank you. Dahil palagi mo akong nililigtas. Wala pa ako na-experience na kahit anong mahirap na bagay sa buong buhay ko. Pero nung nakilala kita, pakiramdam ko napunta ako sa ibang mundo.
Ibig sabihin, ako yung test na tinutukoy mo. Nung una sinubukan mo akong iwasan, pero ngayon, gusto mo na akong harapin. Kaya, teka. Gusto mong makipag-date sa akin? Teka, bakit mo naman naisip yun? Hindi naman sa ayaw ko sa'yo. Mahirap kang pakisamahan. Pero hindi ako galit sa'yo. Thank you. Ang akala ko galit ka sa akin. For 3 years, ikaw lang ang crush ko. Hindi ko kilala si Satur o kaya si Nicho. Hindi ako marunong magluto. At hindi rin ako maganda. Pero promise, gagawin ko ang best ko. Tandaan mo yan. Talaga? Aasahan ko yan. Huh? Mag-aaral ka na mabuti. Para sa akin. At isa pa, malapit na rin naman ang midterm exams natin, hindi ba? Doon mo patunayan yung sinabi mo sa akin kanina. Okay? Sa midterms exams? Ayoko ng exams. Walang may gusto nun, no? Okay na ba yung nakakuha ko ng C? C? Mababa yun. Ano ka ba? Eh kung C+. Hindi pa rin nagbabago ang paraan niya ng pagsasalita. Pero napansin ko nag-iba ang smile niya. Feeling ko, mas close na ako sa kanya ngayon kesa noong ibinigay ko yung letter. At saka nung nilikan niya ako. Thank you. Dahil hinitin mo pa ako dito sa bahay. Nag-enjoy ako sa date natin. Okay ba kayo rito? Yung room ko medyo maliit dahil dating kainan. Pero okay lang. Sandali lang naman kami rito. Hinihintay lang namin magawa yung bahay namin. Okay lang kaya siya? Sino? Si Era. Kayo ang magkasama kanina. Pero iniwan mo siya. Okay lang yun. Kasama naman niya si Darius. Magkikita kami pagkatapos natin kumain. Siya nga pala. Hera, may gusto kong sabihin sa'yo. Mahirap para sa akin to. Kaya sana makinig ka mabuti. Alam ko na hindi ako enough para sa'yo. Ha? Hindi enough? Sa'yo na lang tong sa akin. Hindi. Hindi pagkain na tinutukoy ko. Itutuloy ko na. Kasi, Era, ang totoo sinubukan kong kalimutan ka na. Pero, tuwing sinusubukan ko, lalo lang kitang iniisip. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sumasakit na ang ulo ko. Gusto ko nang umalis. Masakit ang ulo mo? Sige, umalis na tayo. Babayaran ko na ang bill. Hindi, take your time. Mauna na lang ako. Era, alam kong hindi ako isang perfectong lalaki. Lahat na ang paraan ginawa ko para kalimutan ka. Pero hindi ko talaga kaya. Siguro nga, totoo na ang nararamdaman ko para sa'yo. Dapat ganun ko sinabi. Ay, naku. Sana may mangyaring maganda sa atin, no? Bakit? May problema po ba?
Hindi naman sa ganun. Matatagalan kasi bago magawa ang bahay natin eh. Ay, hindi raw yun covered ng insurance dahil natural disaster ang nangyari. At ang sabi ng construction company, hindi raw silang ang responsable kung bakit gumuho yung bahay. Ano na po ang mangyayari? Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat. Matatagalan nga lang. Counting tiis lang. Makakaalis din tayo dito, anak. Okay po. Honey, sorry anak ha. Hindi niyo po kailangan mag-sorry, Papa. Huwag niyo na po akong alalahanin. Okay lang po ako rito. Sige. Nakauwi ka ba ng safe? Kahapon? Oo. Maayos ako nakauwi. Mabuti naman kung ganun. Alam kong hindi ka pababayaan ni Darius. Mukhang nag-alala ka rin sa akin, Pero ang saya nun. Para tayong nasa movie. Nakipaghabulan sa mga bad guys. I'm glad to hear na okay ka. Halika na. Tignan mo. Tignan mo mabuti. Grabe. Ang ganda talaga niya, hindi ba aminin mo? Ang dami mong pictures niya. Ang cute niya rito, oh. Sabihin mo sa akin, ano nangyari kahapon? Nag-date kayo, no? Ano bang date? Nag-dinner lang kami. Umalis siya, tapos binayaran ko na yung bill. Ha? Nakakainis ka talaga. Yun na nga yung chance mo para makadate siya. Sana inamin mo na sa kanyang feelings mo. Sinubukan kong aminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero palaging nabablanko ang utak ko sa tuwing nakikita ko siya. Puro walang kwenta ang nasasabi ko. Minsan nga, naiisip ko na hindi tama makipag-date ang tulad ko sa isang tulad ni Era. Hindi yan totoo. Cute ka rin naman, Darius. Matagal ko nang alam yan. Iba lang talaga ako kapag kaharap ko na siya. Ikaw, umami ka na ba kay Jello? Gumawa ako ng letter. Tama! Isang letter! Yun nga, bakit hindi ko kagad naisip yun? Gagawa ko ng letter. Naku, huwag mo gagawin yun. Si Era, parang girl version ni Jello. Baka matulad ka lang sa akin. Dapat, tingnan mo siya sa mata. Saka mo sabihin ang feelings mo. Siguradong effective yun. Hindi nga ako makaharap sa kanya na maayos eh. Tapos titignan ko pa siya sa mata. Kaya mo yun. Practice lang ang kailangan mo. Game? Kunwari, ako si Era, nasa harap mo. Okay. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Mag-concentrate ka lang kasi. Sige, subukan natin ulit. Ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo sa akin eh. Ikaw kaya, isipin mo na ako si Jello. Sige, subukan mo na. Game, kunwari ako si Jello. Kapag down na siya, saka mo iparamdam na kakamping ka niya. Sigurado magbabago ang pagtingin niya sa'yo. Kapag malungkot siya. Halika Teka lang, ano ginagawa mo? Ano ba problema mo, ha? Mag-practice tayo. Teka lang. Practice? Importante ang perfect timing. Ganito. Kapag sinabi niyang, ano ba? Ano ba problema mo, ha? Ikaw, iligay mo ang kamay mo ng ganito. Hindi kita makalimutan. Pak! I-kiss mo na siya. Honey! Sa tingin ko okay yun. Ang galing! Talaga? Teka, pag sinabi niyang, may problema ba? Tapos, pak! Hindi kita makalimutan. Teka lang. Oh? Tandaan mo, kailangan ng perfect timing. Kapag tinignan ka niya, pak! Saka mo halikan. Okay? Okay, naintindihan ko na. Okay. Ako yung girl. Okay? Tapos tingnan mo siya. Ano ba problema mo, ha? Sa akin. Hindi kita makalimutan. Matandaan mo yun, ha? Grabe, ang galing mo. Tatandaan ko yun. Baka talaga. Timing. Ang dami mong alam tungkol sa kiss, honey. Ang totoo, wala Ano talaga. ba? Huwag ka magpakambol. Nakabuntot kay Jello ang tinutukoy ko. Nakakahiya. Totoo ba talaga yun? Oo. Excuse me, ano yung pinag-uusapan nyo? Parang interesting. Ay, may isang student sa school namin na patay sa isang guy. Tapos kahapon may nakakita dun sa girl na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. At alam mo ba, tanghaling tapat pa nila ginawa yun. Grabe siya, no?
Paano naman niya nagawa yung pagpalit si Jello sa iba? Nagpalit na si Jello? At hindi lang yon. Sa isang matandang guy pa raw siya nakipaghalikan. Ha? Naku, lagot siya sa akin! Miss! Saan ka pupunta? Miss! Nagawa niya yun. Ikaw talaga. Maniwala kayo. Ayun na siya, huwag kayong maingay. Sa tingin ko, hindi niya pa alam ang nangyari. Ang pagkakaalam ko, si Honey pa raw yung humalik kay Darius. Eh, paano na si Jello? Eh, di ano pa? Hindi na siya gusto ni Honey. Talaga? Oo. Ano? Ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi, Era, gusto ko sanang... Ito na, chance mo. Alis na ako. Tsaka mo na lang sabihin sa akin. Teka, Era. Teka! Itingwan mo ko, Honey. Hindi ko pa nagagawin pinatis natin eh. Relax na lang, Darius! Akin yung racket Ito, Honey. Hindi mo ko sinabi. Babayaan mo na ako. Ano ba? Hindi mo yun kailangan! Ano ba? Ano ba na tayo? Aray Ano ko! ba? Itingwan mo ako. Okay, makita ko. Okay, may makita. Ano ba? Paris ka na, Jello? Ano bang sinasabi niyo? Ako at si Darius nag-kiss? Totoo ba? Talaga bang hinalikan mo siya? Hindi, mali. Naawa ko sa kanya kanina, tinuruan ko siya. Ano ka mo? Tinuruan mo? Yan. Nang ano naman? Sex education? Mali ang inisip mo, Julie. Hindi kami... Ay! Miss! Sorry. Pasensya na po. Siya yung nakipag-alisi kay Darius. Siya yun. Ayun, di ba? Tiyo mo. Siya yun. Nakita ko. Talaga? Ayun nga siya. Honey, kalat na yun dito sa school. Hindi ako pwede magkamali. Hindi siya si Honey. May problema ka ba? Hindi ka naman siguro affected sa mga kumakalat na chismis. Jello! Ayan na siya, ang nagpapanggap na maamong pusa. Hindi ko akalaing ganun ka, Honey. Kailan nga pala kayo nag-start mag-date ni Darius? Narinig mo na rin ba? Ang chismis na yun, Jello. Mamaya na lang, ha? Congrats. Congrats. Jello. Si Honey. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta rito. Ano na ang mangyayari sa amin ngayon? Ilang araw pa lang ang nakalipas pagkatapos ng first date namin. Ano kaya yung tunog na yun? Tita Raquel? Carlo? Aray! Carlo! 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 Carlo, bakit? Ha? Ano nangyari sa'yo? Diyan ko. Diyan mo sakit? Nasaan ang mama at tata mo? Ha? Out of town. Out of town? Teka, gagawa ko na paraan sa tingin, ha? Sa bahay ito, ah. Hello? Jello! Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha? Si Carlo! May nangyari kay Carlo! Kay Carlo? Na paano siya?
Sumasakit ang tiyan niya. Nagsusuka siya. Hindi ko alam kung gagawin. Hindi ko alam. Huminahon ka. Huwag ka magpanik. Relax ka lang. Ano ba nangyari sa kanya? Sumasakit ang tiyan niya. Tapos nagsuka siya. Yun lang? Baka appendicitis yan. Ilista mo ang sasabihin ko at sundin mong mabuti. Una, pahigayin mo siya ng patagilid para hindi ma-infect ng suka ang respiratory tract niya. Kumuta mo siya. Siguruhin mong hindi siya malalamigan. Tandaan mo rin kung ilang beses siyang sumuka, ha? Tapos tumawag ka ng ambulansya. Dalhin niyo si Carlos sa parang General Hospital. Sumasakit ang tiyan niya eh. Doon na tayo magkita. Pagkatapos, nagsuka po siya. Honey, Hindi ko po alam. Please, huwag mong pababayaan ang kapatid ko. Enterostenosis ang finding. Nagka-introsusception sa ileocecal niya. Introsusception? Nagkaroon kasi ng abnormal narrowing sa small intestine niya. Kaya kailangan naming operahan siya kaagad. Operahan? Baka lumala ang kondisyon niya kung di siya ooperahan. Kaya kailangan mo na mag-decide. Kaya lang, hindi ko alam. Hindi naman ganun kagrabe ang magiging operation niya. Honey, please, huwag mong pababayaan ang kapatid ko. Sige po. Operahan niyo si Carlo. Nandito ka na. Oo. Nasa OR pa siya. Sinabi na sa akin. Kumusta na ho siya? Nagka-introsusception lang sa ileocecal niya. Magiging okay naman siya, tama? Oo, successful ang operation. Don't worry. Natanggal na naman ang naging dahilan sa pagnaro ng small intestine niya. Kaya he's back to normal. Pero kailangan pa rin niya magstay dito sa hospital for a week. Maraming salamat. Sina Papa, babalik na mamayang gabi. Sigurado nag-aalala sila. Magaling daw ang ginawa mong first aid. Naagapan agad ang sakit ni Carlo. Pero kung hindi kita tinawagan, siguradong hindi ko rin alaman ang mga dapat kong ginawa. Ang interception sa ileocecal, isang klase ng enterostenosis. Hindi ko alam yan. Hindi ko in-expect na mangyayaring ganitong bagay sa kapatid ko.
sa'yo, kaya wag mo siyang pinagsasalitaan ng ganyan. Okay lang, tita. May gagawin bang test tayo ngayon? Wala. Kunwari pa, si Kuya lang naman ang pinunta niya rito. Tama na, Carlo. Dumating na po ba si Jello? Sabi ko na nga, be, gusto lang niya makita si Kuya. Oy, Carlo. Parating na siya. Alam mo, honey, dapat bumalik na lang kayo sa bahay. Huwag niyo nga sabihin yan. Ikaw pala. So, kahit ganyan ka magsalita, alam kong masaya ka dahil nandito si Honey. Ano ito? Dineposit namin sa bank ang renta nyo buwan-buwan. Ang sabi ni Raquel, wala kaming pagkakagastusan ng pera, kaya yan. Pero itong bayad namin sa pagtira sa inyo. Malaki ng utang ko sa inyo. At isa pa, napakarami na nang naitulong nyo sa amin. Hindi ko ito matatanggap. Ay, naku. Please, Lito, tanggapin mo na yan. Sige ka, magagalit ako sa'yo. Kunin mo na. Alam kong gusto mong pagandahin ang noodle house at ipa-renovate pa ang second floor nyo. Makakatulong yan para mapabilis ang pagpapagawa ng bahay nyo ng anak mong si Honey. Pero masyado na itong... Huwag ka nang tumanggi. Nakikiusap ako. Sa bahay na lang uli kayo tumira, Lito. Ha? Pero hindi pa, umalis na kami sa inyo dahil... Para kay Honey, lumipat na kayo. Ang ibig mong sabihin, para kay Hindi mo ba alam ang nararamdaman ng anak mo? Ang totoo, si Honey at si Jello, matagal na nilang tinatago sa atin ang feelings nila para sa isa't isa. Hindi ko maintindihan. Yung dalawa, nag-kiss na dati pa, Lito. At alam niyo ba, si Jello ang humalik kay Honey. Nag-kiss? Ginawa yun ni Jello? Oo nga. Ang ibig sabihin ng anak namin, may gusto rin sa anak mo. Hi, Carlo! Ikaw na naman. Hi, Lego! Lino, hindi Lego. Okay? Ay, pasensya na. Hi, Lino! Hello po. Siya nga pala, may pasalubong ako. Heto, masarap na cake. Gusto mo rin ba, Leo? Lino, hindi Leo. Sorry. Makakalimutin talaga ako. Hindi, okay lang po. Lahat ng kwarto dito sa ospital sobrang boring. Dito lang po masaya. Paano mo naman nasabi? Matagal ka na ba dito? Siguro 1 year and 2 months na ako nandito. Kaya grade 4 ulit ako sa susunod na pasukan. Talaga? Gusto mo? I-tutor na lang kita? Seryoso ka ba sa sinabi mo? Hindi magandang biro yan, ha? Pag grade 4 lang naman eh. Kawawang bata. Ano kayang kaya niyong ituro? Kaya kong ituro ang multiplication table, no? Pinag-aralan na namin sa school yun ng grade 2. Ganun ba? Tumahimik ka na lang kasi. Kumain na lang tayo ng cake. Heto. Thank you, ate. At siguradong maraming matutuwa. Ano sa tingin mo, ha? Dahil lang sinabi mo, dapat na ako maging doktor? Sige na, Jello. Magandang idea ko, di ba? Hindi ko alam. Alam mong bagay sa'yo maging doktor. Si Jello baik na nakasuot ng lab gown. Wow! Pangarap kong makita yon. Ewan ko sa'yo. Kung ganun, nakakasama mo rin si Jello tuwing nandun ka. Ganun na nga. At ang mama niya umalis para
Iwan kaming dalawa. Siguro gusto mo na magtagal pa ang kapatid niya sa ospital. Ano ka ba? Siyempre hindi. Huwag mo nang i-deny. Alam na namin kung kailan ka nagsisinungaling, honey. Ikaw talaga, Julie. Yung tumuboto sa... Mga bata, hindi na dapat paglaruan ng wheelchair. Sige, basahin mo to. How much is it? Okay, ano ibig sabihin? Magkano to? Tama! Break time na. Tama na muna yan. Yay! Blow the candle! Happy birthday, Lino! Happy birthday, Lino! Lino, kumain na tayo. Oh. Masaya ako dahil magaling ka na. Thank you. Ate Honey, Kuya Jello, thank you sa pag-aalaga niyo sa akin. Okay, kung may gusto kong itanong, tawagan mo ako ha. Alam mo number ko, di ba? Opo, alam ko. Welcome home, Carlo! Honey, welcome back sa bahay namin! Hindi ko po maintindihan. Pasensya ka na dahil hindi ko inisip ang feelings mo. Kaya nagpasya na ako dahil sa tingin ko itong tama eh. Pa, Yung room mo sa itaas ng noodle house, alam kong hindi komportable. nung nakita kitang tumawa sa ospital kahapon, na-realize ko na talagang part na kayo ng family namin. Welcome home, honey! Tita. Tama. Natutuwa kami nandito kayo uli, honey. Salamat po. Yung room ko po, oo nga pala. Mag-share kayo ng kuya mo. Ayoko! Hindi siya pwede magstay sa room ko, mama! Siyang nagligtas sa buhay mo, kaya wag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ay, hindi po. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kumain na tayo. Gutom na ako. Tita, kaya mo na bang mag-isa? Opo, ako na pong bahala. Okay, akit na ako. Good night po. Good night. Honey, welcome home uli. Salamat. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Nauuwa po ako. Carlo, bakit gising ka pa? Ikaw ang nagligtas sa akin. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Thank you. Yung batang yun, nakakatuwa talaga.
Bakit gising ka pa? Bukas na kami babalik dito ni Papa. Huwag kang gagawa ng gulo. Honey, hindi ka pa kumakain, di ba? Kaya naman ito, pinagluto na kita, oh. Oh, sige na, upo ka na. Ah, kayo rin po. Eto na! Presenting ang niluto ko para lang sa'yo. Gigo's Dumplings! Honey, ang dumplings ko, may maliliit na dumplings pa sa loob. Ang sabi ni Chef, dapat gumawa ako ng sarili kong dish, eh. Eto, pero hindi ko pa alam ang lasa niyan, ha? Meron din po kayo, teka lang. Eto, tikman niyo rin po ito, oh. O tapos sabihin niyo sa akin yung lasa nito, ha? Teka, alam niyo ba kinabahan ako kanina? Akala ko hindi kayo uuwi, eh. Pasensya ka na. Pero kumain na kami. Ano? Kumain na kayong dalawa? Ay, sayang naman. Papa. Oh, teka. Sa totoo lang, mukhang masarap eh. Talagang masarap yan. Sige na, tikman niyo na po, Chef. Pasensya na, ha? Kasi po, kinakabahan ako eh. Siya nga pala. Jigo, babalik na kami ni Honey sa bahay ng mga baek. Hindi kasi komportable dito eh. At isa pa, matatagalan bago magawa ang bahay namin. Gusto rin ng pamilya ni Jello na bumalik kami sa kanila. Gusto rin namin malaman mo. Intindihin mo sana. Naiintindihan ko po, Chef. Feeling ko tuloy, nagpapaalam pa kami sa'yo eh. Magaling ang ginawa mo. Honey, tikman mo naman yung ginawa ko kahit isang kudot lang, oh. Sige na, okay lang? Ha? Nalulungkot ako para kay Jigo. Pero masaya ako dahil makakasama ko na uli ng madalas si Jello. Kahit na medyo kinakabahan ako. Pero, kayanin ko kaya? Huh? Nasaan na yun? Ang alam ko, dinala ko yun dito sa loob. Ay. Ay. Sa'yo ba to? Akin to! Bakit mo kinuha? Ewan ko. Nakakalat yan sa sahig eh. Tsaka bakit ako magnanakaw ng pambatang Andes? Minsan ko lang to ginagamit. Yung maraming lace ang madalas kong sinusuot. Hindi ka pala talaga sexy, ano? Hula ako. Ang size ng bra mo, pang 11-year-old lang. Ano sabi mo? Alam mo, walang epekto sa akin kahit na nakita kitang ganyan. Hindi ba yung problema sa'yo? Bakit mo ba ako laging pinagtitripan? Kung ayaw mo kami tumira dito ni Papa, sabihin mo na lang. Bakit ba napakasama mo sa akin? Masama ako sa'yo? Oo nga. Bakit kaya? Siguro dahil natutuwa ako kapag inaasar kita.
Pero ngayon, ikaw may kasalanan. Kinalat mo kasi yun. Alam kong kayong dalawa'y nagiging malapit na sa isa't isa. Pero hindi pa kayo kasal at may isang minor pa rito sa bahay. Kaya behave, okay? Kailan ka magdi-decide tungkol sa course na gusto mong kunin? Sa second sem pa. Hindi ba parang late na kung hihintay mo pang second sem? Ba't hindi pa ngayon? Kung maraming estudyante mag-a-apply sa isang course, siguradong hindi tatanggapin ang may mabababang grades. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Gusto ko sana business management na kunin mo, anak. Hindi ako interesado sa business. Uy, bakit naman? Doon na lang po ako sa subway station. Ay, naku, hindi ba ako nakakapag-aral para sa quiz mamaya? Oh! Hi, Jello! Ay! May klase ka? Jello! Ano? Uy, honey, akala ko ba nagiging close na kayong dalawa ni Jello? Eh, bakit pinadinedma? Friend, masungit na naman siya. Pero, iba ang pagsusungit niya ngayon sa akin. Di ko alam. O baka siya nagbago? Hindi ba? Nag-kiss na kayong dalawa? Nag-hug na rin kayo? Eh, ano bang problema niya kay honey? Ang labo naman ni Jello. Ay, naku. Hindi na ako sigurado kung may gusto pa siya sa akin o wala na. Ay, ang sad naman, sobra. Mina, hindi ko na alam ang gagawin ko. May paraan pa ba? Para malaman natin kung gusto pa niya ako. Ganito. Subukan mo yung yon method, honey. Yon method? So now the word concluded is basically the same as to finish something. You started, it's over, so therefore it's concluded. Now, the second sentence we're going to look at. Tariffs lowered on industrial goods and services. In this particular sentence, Ang goods sabi nila, nakakahawa ang Hey, paghikab. Hihikab din daw yung taong nakakita sa humikab. Yun ang yon schools method. supplies, or any sort of item can be considered a Kapag good. humikab ka, Okay, at do you humikab get din si that? Jello You pagkatapos understand? mo, ibig sabihin lang nun, tumingin siya Okay, sa'yo. now, the next sentence is, both sides strongly Hindi siya advocated. titingin kung wala siyang gusto sa'yo. Now, to advocate means you want something. So, you're going to make effort to get it. They're advocating a deal. It means they really both want the deal. Is my lesson really that boring, guys? Hindi lang ako humikab. Alam mo, sobrang laki ng pasasalamat ko sa parents ko. Naging maginhawa ang buhay ko dahil sa paghihirap nila. Ako rin. Thankful sa parents ko. Hindi ko kailangan maghirap dahil sa kanila. Kahit na hindi ko pa sinasabi ang gusto ko, ibinibigay na nila sa akin. Paano ba yan? Mukhang maraming talagang pareho sa atin. Pero biglang lumipat si Honey sa bahay. Bago ko siya nakilala, pakiramdam ko sa akin lang umiikot ang buong mundo. Wala akong pakialam sa iba. Pero ang babaeng yon, binago ako nang hindi ko inaasahan. Nagulat din ako eh. Dahil sa kanya, na-realize kong kulang pang experience ko. Marami pa akong hindi alam. Oo nga pala. Thank you ah. Sa'yo ko lang nasasabi ang mga ganitong bagay. Salamat ulit. Hindi kita makalimutan. Hindi
makalimutan. Ha? Honey! Honey! Huh? Halika rito, may sasabihin ako. Hindi ba? Ang sabi mo, importante ang timing. Yung timing ng kiss. Kaya naman nag-practice ako sa bahay. Pero parang may mali eh. Palagi ako inaabot ng 4.3 seconds. Paano kung umalis si Era bago ako matapos? Gawin mo bago siya umalis. Siyempre, alam ko naman yun, honey. Kaya lang hindi ko magawa ng maayos yung timing eh. Paano ba to? Buti pa, pumunta ka doon sa pader. Ayoko nga! Baka machismis na naman tayo. Sige na, honey, oh. Hindi ko kaya gusto mo, ako na lang. Sige, tumayo ka doon. Sumandal ka. Gumana naman kay Jello. Pag nilagay ko kamay ko rito, mula sa baba, tumingin ka sa akin. Okay? Hindi kita makalimutan. Nakita mo ba? Ang pangit ng timing ko. Huli na bago ko pa nagawa. Lumagpas ako ng 4.3 seconds. Darius, subukan mo kaya humawak ng raketa. Nag-iiba ka kapag may hawak na raketa. Nagiging confident, aggressive, competitive, at ang mga mata mo nanlilisik. Era! Era! Honey, opo, kukunin ko na lang. Teka, honey, alam mo ba kung saan nakalagay yon? Alam ko po. Oh, ang couple shirt! Nasa kanya pa rin. Room for rent. Part-time job? Bakit nandito ka? Ikaw pala. Kinuha ko lang ang maruruming damit niyo. Nakuha mo na, hindi ba? Kaya pwede ba umalis ka na? Jello, may narinig kasi ako sinabi ni Darius. Ang sabi niya, aalis ka na raw dito sa bahay. Minsan kung ano-ano talagang iniisip niya. Totoo yun. Ha? Aalis ako rito. Bakit? Bakit? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo? Hindi sa ganon. Teka, dahil ba sa akin? Aalis ka dahil bumalik ako? Hindi. Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Dahil po sa inyo, naging maginhawa ang buhay ko. Hindi ako nakaranas ng hirap. Pero sa tingin ko po, oras na para matuto ako. Gusto ko na pong bumukod sa inyo at magtrabaho. Gusto ko na pong subukan kung paano mabuhay sa totoong mundo, sa sarili kong sikap, para malaman ko